Hello po mga kababayan. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po muli dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. And shout out po sa lahat ng ating channel subscribers, mga nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniforms, sa mga frontliners at mga guro, and may God bless us all. May God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces from the likes of Dutertes, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. So dalawang bagay po ang pag-uusapan natin mga kababayan, yung pong statement ni Secretary ng DOJ Boying Rimulya doon po sa mga katanungan ng inyong senator na si Amy Duterte. Ay mali, Amy Marcos pala, kala ko Duterte na tong hinayupak na ito. No, at the same time, malamang baka dadami pa ang kaso laban sa dati niyong presidente na nandoon po hanggang ngayon ay nakakulong sa ICC sa The Hague, Netherlands. So unahin natin mga kababayan yung pong kasagutan ni Secretary Boying Rimulya ng DOJ, no, Department of Justice, tungkol po dito sa tanong ng inyong mapanirang ate ng bayan na walang iba kundi si Senator Amy Duterte. Ay mali, Amy Marcos pala. Kasi nagpahiring po, hindi ko po alam kung motu proprio yan in aid of a legislation. No, pero ayan po ay isa lamang pong drama para na po ipakita talaga ni Amy na siya po ay maka-Duterte. Hindi po siya para sa sambayan ng Pilipino, kundi para lamang sa Duterte kasi yung tatay digong niya ay nandun na po sa ICC. So tinatanong niya yung jurisdiction ng ICC sa ating bansa kasi sabi niya, tinatanong niya ang Secretary Rimulya na ang sabi ng Pangulong Marcos, di ba, wala ng jurisdiction. Kine-question din ng Pangulong Marcos ang jurisdiction ng ICC. Ang sabi po ni Secretary Rimulya, it changes over time. Nung sinabi ng Pangulo yan, that was, 2 years ago? Now it's 2025, no? Sabi niya it changes over time. Ngayon, pinress po siya. Talagang itong si Amy Marcos, makulit. Gusto niya pong may managot, no, sa paghaan over sa isang alleged criminal, alleged sinungaling na si Digong sa ICC through Interpol. No, sabi niya, ibig mong sabihin nagbago ang pananaw ng Presidente Marcos? Ang sabi ni Boying Rimulya, I cannot speak for the President. Yun lang po ay aking opinion. At the same time, pinaliwanag po ni Boying Rimulya about the jurisdiction of ICC. Ito po ang sabi niya sa balita po ng Philippine News Agency. Rimulya, ICC has no jurisdiction over Philippines. Only individuals. O, di ba? Ibig sabihin, in totality, sa kabuuan, sa bansang Pilipinas, walang jurisdiction ang ICC. Pero may jurisdiction daw di umano sa mga individual. Oh, ganun pala yun. Tingnan ninyo, example. Bakit po naglabas ng warrant of arrest ang ICC kay Putin? Hindi naman member state ng ICC ang Russia. Bakit po naglabas ng warrant of arrest kay Netanyahu ng Israel? Di po ba? So, parang ganito po ang tamang sinasabi ni Rimulya. ICC has no jurisdiction in our country, only to individuals. O ayan po, the jurisdiction of the ICC is throughout the world. We belong to the community of nations that is tied together by a legal system called international humanitarian law. O ayan, baka hindi naintindihan yan ni Amy Marcos kasi hindi naman po yata siya abogada. Ha? Rimulya referred Republic Act number 9861 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, genocide, and other crimes against humanity enacted in 2009, which aligns the country with international legal standards
defining and penalizing serious international crimes. Remulla said the ICC only prosecute individuals, not the states, meaning the Philippines cannot be compelled to cooperate with the court. Yun. However, he clarified that Filipino citizens accused of crimes under ICC jurisdiction must face proceeding independently. O ayan, ngayon, sabi pa rin ni Amy, napiperplex siya. Talagang kinukulit niya yung jurisdiction kay Remulla. Sabi ni Remulla maintained that while the state does not fall under ICC jurisdiction, individuals can still be subject to the rulings, adding that the Philippine government have not assisted or cooperated with the ICC's investigation into Duterte. Pero si Amy, feeling high and almighty bilang senador, gusto niyang may managot. Gusto niyang may mabitag siya at managot at baka sakaling maibalik nila si Digong. Wala na po, kahit anong hearing pa ang gawin ninyo, no? Hindi nyo na mako-compel ang Philippine government or the ICC itself to return Rodrigo Roa Duterte back home. Bakit? Wala nang jurisdiction eh. Nandun na si Digong, bayaan nyo na kasi si Digong. Ha? Ikaw, Amy Duterte, ay mali, Amy Marcos pala. Bayaan nyo na si Digong. Let him be. Ginusto niya po yan. Ha? Kayo talaga, sinabi ba ni Digong, hoy, mga kaalyado kong PDP, ibalik nyo ako. Gawan nyo ng paraan. Nagmamaktol ba si Digong? Hindi. Sabi niya, may message siya dyan, di ba? Kung ito na to. Yung parang ganun yung kabuuan conclusion eh. Tatanggapin na lang ni Digong. Di ba sabi niya sa mga kung may nangyari dyan sa pulis, kung ano man, sagot ko yan. Yun. Ganyan ang ginagawa ni Digong. Pinaninindigan niya na yung sinabi niya, iris war iris. Hinamon niya pa ang ICC na, come on, bilis-bilisan ninyo, baka mamatay na ako, hindi niyo ako maimbestigahan. Andyan na eh. Diba? Let him be. Ginusto niya na. Sarap buhay na siya doon. Wala siyang problema. Hindi siya inapi. Inaalagaan siya para po siyang nasa 5-star hotel. Yun nga lang, nasa kulungan. Diba? Kaya wag na kayong magpumilit, Amy. Ano ang sabi sa'yo ni Panelo? Kwento mo sa lelang mo. Wag kang magpumilit. Binasura ka na. Sinuka ka ng mga Duterte. Sinuka ka ng mga Duterte minions, mga followers. Wala na silang tiwala sa'yo. Kasi ikaw, wala kang paninindigan, di mo talaga alam ang iyong papanigan. Dapat, namili ka na. Di ba mayroong nga article dyan? Time for Amy to choose his brother or her friend. O her brother or her friend. Hindi si Amy, siya eh. Double-minded person. Ano pa sabi ni Remulla, mga kababayan? Ito, butatang-butata dito si Amy. DOJ chief. Di membership pinag-uusapan dito. Crimes against humanity. Yun naman pala eh. Yan, matibay ng ebidensya yan, mga kababayan. Kung hindi pa naintindihan ni Amy Marcos yan at yung ilang mga senador na nandoon na nagtanong tulad ni Boy 10K at saka si Jinggoy, gumawa kayo ng paraan paano nyo ibabalik si Digong. Pero wag nyong utusan ang pamalaang Marcos na ibalik siya. Kung kayong mga senador na naaawa kay Digong, sige, pumunta kayo sa dahig. O kaya mag-hire na lang kayo ng mandudukot kay Digong doon at ilabas siya at dalhin siya dito sa Pilipinas. Ngayon, kasuhan naman siya sa Pilipinas. Diba? Para managot siya. Remember Amy Marcos. Based on the SWS survey February 15 to 19, 51% of the Filipinos want to see Digong held accountable for the killings. Tapos kayo nagpupumilit, mga walang iya kayo. Amy, wala na talaga. Wala ka ng boto. Hindi ka na makakapanloko, wala ka ng boto sa Marcos loyalist, wala ka ng boto sa Marcos supporter, wala kang boto sa mga anti-Marcos tulad ng Dilaw at mga progressive group, wala kang makukuhang boto sa mga Dutertes, sa mga followers kasi sinuka ka eh. Wala na. Kiss your political ambition goodbye to be a re-electionist senator. Wala na. Amy Marcos, wala. Pati yung mga nagti-12-0 sana para sa alyansa, kakalimutan na lang yung mga pinaggagawa mo, pagbibigyan ka pa, pero wala eh.
may redemption na sana kaso wala eh. Ang pinakita mo is you really sided with the animals. Oo, sa mga allegedly criminals, no? Sinusuka ka na, pinipilit ka pa. Tinanggap ka na nga ng ibang mga loyalista, 12-0 na tayo, pero wala eh. Talagang lumabas ang totoong kulay. Dutae, no? Ang kulay mo. Now, mga kababayan, labas naman tayo dyan, no? Sinagot na po ni Boying Rimulya yan. Hindi membership ang usapan dito. It's crime against humanities. Okay? O ngayon, punta naman tayo dito sa mga balahurang mga Duterte minions at followers na nagpapakalat ng fake news at binabalahura ang mga ICC judges. Sinugod po nila yung ICC page na kung saan doon salitaan nila, nagpost sila ng di maganda sa mga ICC judge. Tulad po ni yung si Judge Julia Motok. Inalipusta po nila, no? Talagang binaboy nila kung ano-anong pinagsusulat nila, hindi ko po mawari mga kababayan eh. Hindi mo makain eh yung katarantaduhan nitong mga Duterte minions, mga animal talaga, mga demonyo. O ngayon, si Attorney Conti po, o Conti ba to? O Attorney Conti, no? Assistant to Counsel at the ICC, si Attorney Conti, meron pong paalala sa kanila. Sabi po dyan sa Philippine News Agency, online attacks on ICC judge may lead to more charges versus Duterte. O yari kayo. Lalo nyo pang dadagdagan ang kaso ni Duterte. Lalo mabubulok yan sa kulungan. Baka na yan, iuuwi na lang yan ng nakalagay doon sa baso. Online attacks against an ICC judge could be considered offenses against the administration of justice and potentially led to additional charges against former President Duterte. Ito po ang sabi ni Attorney Cristina Conci, Assistant Legal Counsel diyan po sa ICC. Warned that the social media harassment allegedly carried out by Duterte supporters could harm his case rather than help it. Correct? Sige, dapat yung mga judge, sige, dagdag nyo na. Posibleng makasama. Ako nga, makakasama kasi una sa public perception ang itsurahan. Ganito pala ang mga Pilipino, nakukuyugin iyong judge para lang kumbaga makakuha ng hustisya. Grabe Meron sinasabing offenses against the administration of justice o iyong parang kapag nag-interfere ka sa mga proseso, kapag nanakot ka, nag-intimidate ka ng huwes para gawin niya yung trabaho niya improperly o hindi niya gawin yung trabaho niya, naku, yan ay pwedeng tignan na dagdag na kaso kay Presidente Duterte. Kaya kayo, na mga minions ng mga Duterte, na mga animal, mga demonyo, pwede ba? Tumigil na kayo? Hindi kayo makakatulong sa kinakasapitan ng inyong amo. Yung amo nyo nga, tinanggap niya na yung sitwasyon niya. Diba, patahimikin nyo na yung matanda, wag nyo nang dagdagan pa ng stress niya. O yan pwede palang makasuhan pa si Didong, idagdag dito, intimidation, panghaharas. She added that if these attacks are seen as systemic and linked to Duterte's influence, the court could take him into account. Ayan. Diba, tama po yung pagbabanta. Na para hindi magawa ng mga judges yung trabaho nila properly, idadagdag na kaso yan kay Digong. Kasalanan nyo pa. Nilaglag na nga ng mga kaalyado niya si Digong tulad ni Bato. Tinraidor niya si Digong. Hindi nila man din masamahan sa ICC. Si Bongo iniwan. Bakit si Sara Duterte lang ang nandun? Saka si Robin, nasaan si Bongo na dakilang alalay? Ayaw siyang pahintulutan ni Sara Duterte? O bakit yung common law wife ni Duterte hindi pumupunta doon? Tanging si Sara Duterte lang. Wala, di ba? Nagkalaglagan. Walang PDP doon, kundi si Robin lang. Di ba? Kung talagang totoong supporter kayo, samahan nyo yung mga supporters nyo doon sa labas ng ICC, sa dahig. Wala, si Robin lang doon, pa mukbang, pakiskis, ganon. Ngayon, bababuyin nyo yung mga judges. May nagsasabing, ang tanga-tanga, hindi daw marunong mag-English yung judge. Gago ba kayo? Paano naging judge yan ng ICC kung walang alam sa English language? Mga bobo. Di ba? Yari kayo. Dagdag kaso pa yan kay Digong. Lalo nyo pang
ibabaon sa Kumunoy, si Digong, mamaya yan, maibaon na yan sa 6 feet below the ground dahil sa inyo. Mga animal kayo. Sige, tuloy nyo lang. Para pag nakita yan ng, malamang nakita na ng mga judges yan. And they will decide, mga kababayan, o di lalong mayayari si Digong. Imbis na crimes against humanity lang, meron pang mga threat. May pagbabanta. O, yari kayo. So, tinulungan nyo ba si Digong? Hindi. Mga gonggong. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.